Itinatago ng dalagang si Jana, 26 anyos ang kanyang tuwa, nang makatapak ng kanyang mapa sa telco company na pagtatrabahoan niya simula sa araw na yon. Matagal niya ng pangarap makapasok sa kumpanya na yon kahit na noong nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo. Ito ang kanyang pangarap na kumpanya talaga, noon at noon pa man. Kaya naman, walang mapaglagay ng tuwa niya nang matanggap niya ang magandang balita kahapon na maaari na nga siyang magsimula ng trabaho ngayon. Bakas agad ang malawak ng ngiti sa matandang babae na sumalubong sa kanya. "Ikaw ba si Jenna de la Rama?" Tanong ng matanda sa kanya na kahit yata mukhang masungit ito ay wala na siyang pakialam doon. Pakiramdam ni Jenna, walang makakasira sa mood niya ng araw na yon kahit ano pang mangyari. "Ako nga po, ma'am." May ngiti at magalang pa rin niyang sagot. "Alam mo na ba ang magiging trabaho mo rito?" Diretsyong tanong nito sa kanya. Medyo napakamot ng konti sa kanyang ulo si Jenna dahil hindi niya pa alam ang magiging eksaktong trabaho niya sa kumpanya. Dahil kahit ano naman yatang trabaho mapaglagyan sa kanya roon ay buong puso niyang tatanggapin. Ang mahalaga, nasa pangarap niya na siyang kumpanya. "Ikaw ang magiging sekretarya ni Sir Luke." Walang emosyong saad ng matandang babae sa kanya. Hindi pa agad nag-sink in sa utak ni Jana ang kanyang narinig. Pero makaraan lamang ang ilang segundo, kusa na lamang namilog at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Po? Tama ho bang narinig ko? Sekretarya? Hindi ho ba kayo nagkakamali lang? Hysterikal niyang tanong. Wala talagang kaalam-alam si Jana na yun na palang trabahong papasukin niya roon. Paano nangyaring naging sekretary siya agad ng magiging boss niya? Umismid ang mata ng matandang babaeng kausap niya. Biglaan kasi ang paglilib ng tunay na sekretary ni Sir Luke. Kaya bakante ang posisyon na yon. At dahil sakto naman nakapagtapos ka ng secretarial position, walang kahirap-hirap na makakapasok ka na ngayon bilang bagong sekretarya. Pero kung akala mo'y ganun lamang kadali yun, nagkakamali ka, miss. Magiging under observation ka pa rin. At kapag hindi na satisfied sa Sir Luke sa trabaho mo, pwede ka namang tanggalin anumang oras. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit nagsusungit pa rin sa kanyang matandang babae, malapat pa rin ang kanyang ngiti habang sunod-sunod na tumango-tango. Naiintindihan ko po, ma'am. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko para maging regular na po ako. Sagot niya habang kumikisap ang kanyang mga mata sa sobrang saya. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Pinasunod na lamang siya dito sa paglalakad para maituro sa kanya ang magiging lamasan niya. Dahil tahimik lang din ang buong hallway na nilalakaran nilang dalawa, hindi nakaligtas sa pandinig ni Jana ang binulong ng matanda. Sus! Akala mo naman talaga magtatagal siya bilang sekretary ni Sir Luke. Tingnan lang natin kung kakayanin mo ang bagsik ng lalaking yon. Baka nga isang araw lang itagal mo. Kumunot ang noo ni Jana sa kanyang narinig. Nagmaang-maangan na lamang siya na hindi na umabot sa kanyang tenga. Pero ang totoo, hindi niya mapigilang hindi isipin ang ibig sabihin ng sinabi ng matanda. Bakit parang pakiramdam niya, mahirap makatrabaho ang kanyang boss? Naputo lang ang pag-aalala niya nang makarating na sila sa kanyang magiging lamesa. Kaharap lamang ng lamesa niya ang pintuan ng opisina ng kanyang magiging boss. Hindi tuloy maiwasan ni Jan ang silip-silipin yon sa pagbabaka sakaling makikita niya ang kanyang magiging amo na hindi pa niya nakikita. Pero bigo siya dahil tinawag na muli ng mata ng babae ang kanyang atensyon. Kaya naman napilitan siyang ibalik ang kanyang mga mata rito. Hindi ka pwedeng umalis dito sa pwesto mo sa oras lamang na gustuhin mo. Dapat nandito ka lamang lagi para in case na tumawag si Sir Luke sa intercom mo, masasagot mo siya agad. And always make sure na mauunang kumain ng lunch, sir, bago ka makapag-lunch. Kung hindi siya magle-lunch, hindi ka rin pwedeng mag-lunch. Kaya pinapayuhan kitang kumain muna ng marami bago pumasok dito sa trabaho mo. Napalunok ng konti si Gina
at napabulong sa kanyang sarili. Patay, mukhang ulcer palang aabutin ko rito. Anong binubulong-bulong mo riyan? May sinasabi ka ba? Masungit na tanong na naman ng matanda sa kanya. Wala po. Sagot niya na lang. Tandaan mo rin lagi na hindi pwedeng mauna pa sa'yo si Sir Luke na pumasok. Dapat nandito ka na bago pa siya dumating sa kanyang opisina. Isa rin sa kailangan mong gawin araw-araw ay ang ipagtimpla siya ng kape at ipaghanda ng snacks. Unsweetened cookies lang mula sa pantry ang kinakain niya. Wala ring sugar ng black coffee niya. No creamer. Tandaan mo yan. Noted po, ma'am. Umismid muna muli ang matanda sa kanya bago magpatuloy sa pagbibigay ng instructions. Sa gabi naman, pwede ka na umuwi kahit na nandito pa siya sa opisina niya. Basta siguraduhin mo lang na tapos na ang oras ng trabaho mo at wala na siyang iuutos pa sa'yo. Iyon lang ang lahat ng kailangan mong alalahanin. Opo, hindi ko po yun makakalimutan. Tumingin muna ang matandang babae sa suot nitong relo bago binalik muli sa kanya ang tingin. Now, you only have 3 minutes to prepare his coffee and snacks. Papasok na siya. Oh! Kibo na! Move! Parang may pumitik na lamang bigla sa harapan ni Jana at agad na lamang binitawan ang kanyang bag sa working table niya para takbuhin ang pantry. Buti na lang at malapit lamang sa lugar niya ang pantry kaya hindi niya na yun kailangang panghanapin. Buong bilis na siyang nag-init ng tubig at saka nagtimpla na ng kape. Sa isang maliit na platito, doon naman niya nilagay ang mga cookies. Nung unay hindi pa niya mahanap kung nasa ng unsweetened cookies na tinutukoy kanina ng matanda. Kaya naman wala siyang choice kundi tikman munang 3 klase ng mga cookies na nakadisplay roon. Buti na lang at unang tikim pa lang niya doon sa cookies na dinampot niya, wala na siyang nalasahan at tamis. Kaya laking pasasalamat talaga niya. Gustuhin man niyang tumakbo pabalik. Matapos siyang mag-prepare ng snack ay hindi niya magawa dahil sa takot na baka madapa siya at matapon ang hinanda niyang kape. Pagdating niya sa kanyang pwesto, agad siyang sinenyas ng matanda na pumasok na sa opisina dahil nakapasok na raw doon ang boss nila. Kahit grabe ang kabog ng dibdib ni Jana, sumunod na lamang siya. Pagpasok nga niya, agad na sumalubong sa pang-amoy ni Jana ang panalaking pabango ng kanyang boss. Sobrang bango noon at talagang masasabi niyang mamahalin yun. Parang nakakapanlambot ang tuhod sa sobrang bango. Mukhang hindi napansin ng boss niyang pagpasok niya dahil abala to sa pagtanggal ng suot itong suit habang nakatalikod. Do'y lihim pa siyang napalunok ng laway dahil kitang-kita na ngayon ang magandang bisig ng kanyang boss at ang maugat nitong mga kamay nang tuluyan ng matanggal ang coat. Buti na lang at mabilis siyang nasaway ang kanyang sarili na mag-focus sa kanyang trabaho bago pa man makaharap sa kanyang amo. Parang gustong magtampo ni Jana sa langit nang makita niyang walang kapintasan na mukha ang kanyang boss. Ngayon lamang siya nakakita ng ganong kagwapong lalaki sa personal sa talang buhay niya sa mundo. Grabe, ang gwapo naman ng lalaking to. Hindi maiwasang sambitin ni Jana ang mga katagang yun sa kanyang isipan nang tuluyang humarap sa kanyang among lalaki. Naputo lang ang pagkamangha niya sa gwapong boss niya nang magsalita na ito. Malamig ang boses ng lalaki habang kunot na kunot ang noo sa kanya. Who are you? Sa tanong pa lang nito, ay alam niyang masungit talaga to. Bumalik tuloy ang kaba na kanina pa niya nararamdaman. Dooy lumunok muna siya ng laway bago nagsalita. Good morning, sir. Ako nga po pala si Jana, bago niyo hong sekretarya. Hindi alam ni Jana kung tama bang nakita niya, pero feeling niya ay parabang pinasadahan siya ng tingin ng binata, mula ulo hanggang paa. No, you're not my secretary. I mean ho, acting secretary pala. Under observation pa po kasi ako bago maging regular. Pagtatama niya, kung saan nararamdaman niya ang konting pagkapahiya.
Mhm. Pakilagay na lang dito sa lamesa yung kape at snacks. And pagkatapos niyan, you can step out now. Walang emosyong sabi nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Paglabas niya ng opisina ng boss, hindi niya maiwasang mapabusangot. Ang sungit-sungit naman. Sayang kagupuhan kung masama naman ang ugali. Bulong na lang niya sa sarili at saka pabagsak na lamang na umupo sa kanyang lamesa. Unang araw pa lamang sa trabaho ni Jana, talagang tambak na agad ang gagawin niya. At dahil masyado pa siyang ganado sa kanyang trabaho, hindi na siya nakaramdam ng pagod kahit halos mag-aapat na oras siyang nakaupo sa kanyang upuan at nagtitipa ng mga sinusulat niya sa kanyang laptop. Nag-skip nga din siya ng kanyang lunch dahil hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom at mas gusto niyang tapusin ang lahat ng kanyang papeles. Mukhang nakikisama rin sa kanyang tadhana dahil napansin niyang hindi rin nag-lunch ang kanyang boss. Simula kasi nang pasukin ito kanina sa opisina ay hindi pa ito lumalabas at hindi pa rin siya nito pinapatawag. Nang sumapit ang gabi, marami na nag-uuwian ng mga empleyado. Nakita pa nga niyang dumaan sa harapan niyang mata ng babae kanina kung saan binigyan pa siya nito ng pasimpleng tingin sa gilid ng mata at saka pasimple pang umirap. Tanging tipid ng ngiti na lamang sinagot ni Jana at binalik na muli ang atensyon sa kanyang trabaho. Balak na kasi talagang tapusin ang lahat ng yon sa buong magdamag para wala na siyang babalikan pa kinabukasan. At dahil alam niyang malilate siya sa kanyang pag-uwi, kinuha niya muna sandali ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag at tinawagan ng kanyang kapatid. Buti na lang at mabilis sumagot ang kanyang kapatid sa kabilang linya na para bang kanina pa rin naghihintay sa kanyang tawag. Ate, nasan ka na? Hindi ka ba uuwi? Tanong agad sa kanya ng bunso niyang kapatid. Pasensya na Erica ha, baka mamaya pa ako makauwi. Alam mo na, unang araw ko sa trabaho ngayon, kaya kailangan ko magpakitang gilas sa boss ko. Tumawa pa siya ng tipid sa biro niya. Rinig ni Jan ang paghagikik din ng kapatid sa kabilang linya. Pero wag kang mag-alala, uuwi na rin ako maya-maya. Basta wag mo na akong hintayin pa ha. Hindi ko pa rin kasi alam yung eksaktong oras kung kailan ako makakauwi. Ganun ba ate? Sige, basta mag-ingat ka na lang ha. At saka, pinapasabi sa ni Chang yung tungkol daw sa upa sa bahay. Kailangan na raw kasi niya yung pera eh. Mukhang galit nga siya sa akin ate. Hindi may iwasan ni Jan ang medyo mapahilot sa kanyang sentido dahil wala sa isip niyang babayaran niyang upa sa kanyang tiya Lilet. Sigurado siyang magtatransform na naman to si isang dragon kapag na-delay na naman ang bayad niya sa upa. Or worst, baka masipa pa silang dalawa ng kanyang kapatid, paalis ng bahay nang wala sa oras. Pero ang problema niya ngayon, saan kaya siya makakakuha ng pandagdag sa pambayad gayong kulang pa ang kanyang pera? O siya, sige. Gagawin ko ng paraan yan. Matulog ka na. Huwag mo nang masyadong iisipin pa yon. Gagawa ng paraan ni ate, okay? Sige ate, mag-ingat ka ulit ha. Matutulog na. Hindi na narinig pa ni Jan ang huling sinabi ng kanyang kapatid sa kabilang linya dahil mabilis pa sisang kisap mata niyang naibaba ang kanyang cellphone dahil sa biglang pagbukas ng pinto ng opisina ng kanyang boss. Nang iangat niya ang kanyang paningin, agad na nagsalubong ang mata nilang dalawa ng kanyang Sir Luke. Dahil doon, kaya agad siyang napatayo para batiin to. Good evening, sir. Uuwi na ho ba kayo? Tanong niya, kung sa'y hindi man lamang niya pinag-isipan ang tanong na yon. Feel niya ay kusang lumabas lang yon sa kanyang bibig. Akala niya ay sasagot pa ang boss niya sa kanya, pero tiningnan lamang siya nito ng saglit. At siya katulunang lumabas ang opisina nito at naglakad na papalayo. Nang masiguro ni Jan ang wala na nga ang kanyang boss, doon naman niya nasampal ang kanyang kamay ang sarili niyang bibig. Ay, bakit ka pa kasi nagtanong nun, Jana? Ano ba kayo? Close? Hindi naman kayo close ah. Feeling close ka naman yata masyado. Nakakahiya ka. Obvious din naman na pauwi na siya. Dala niya yung mga gamit niya. Ay, nakakahiya talaga.
Pabagsak pa siyang naupo pabalik sa kanyang upuan kung saan nasa bunutan niya pa ang sariling buhok dahil sa kahihiyan. Saglit pa niyang ninamnam ang kanyang pagkapahiya bago siya bumalik na muli sa kanyang trabaho. Hindi talaga siya umuwi hanggat hindi yun natatapos. Kinabukasan, kahit late nang nakauwi si Jana ay maaga pa rin siyang gumising dahil na rin sa sunod-sunod na kumatok sa kanilang pintuan. Nung una'y kinabahan pa siya dahil baka yun na yung tiyahin nila na maniningil sa kanyang upa. Pero laking pasasalamat niya nang bumungad sa kanyang mga mata ay ang kaibigan niyang si Sonny. Sonny, ikaw pala. Pasok ka. Good morning, Jana. Masyado mong maagang dating ko. Sana hindi ko nabala ang tulog mo, Malambing na wika ng binata sa kanya nang pumasok na nga ito sa loob ng kanilang maliit na sala. Nako, hindi naman. Pagising na rin naman ako Ano palang sadya mo rito? Hindi naman umimik agad ang kaibigan niya sa tanong niya dahil ngumiti lang muna ito sa kanya bago may dinukot sa bulsa. Takang-taka naman si Jana nang abutin nito ang kanyang kamay at may pinatong doon na isang sobrang puti. Ano to, Sonny? Takang tanong niya. Binuksan nga niya ang sobre at doon niya nakita na may lamang pera yon. Gulat niyang binatuhan ang tingin ng kaibigan. Para saan tong pera na to, Sonny? Kalahati yan ang sweldo ko kahapon sa talyer. Alam ko kasi na kailangan mo ng pera ngayon dahil bayaran na naman ang upa nitong bahay ninyo. Alam ko rin na wala kang pera sa ngayon dahil kakatanggap mo pa lang naman sa trabaho. Kaya, ayan. Malambing na wika na naman ni Sonny sa kanya. Dahil doon, hindi mapigilan ni Jan ang ibalik ang sobre na yon sa kanyang kaibigan at saka sunod-sunod na umiling. Ano ka ba? Hindi ko yun matatanggap, no? Pera mo yan Pinaghirapan mo yan. Muling kinuha ng binata ang kanyang kamay at saka binalik pa rin sa kanyang sobre. Gusto kong tumulong sa'yo, Jana. At saka wala namang kapalit ang pagtulong ko sa'yo Kaya gusto kong tanggapin mo yun ng walang pag-aalinlangan. Ikaw lang kasi, ang tagal na kitang niyaya na sa bahay nilang tumira. At least doon hindi mo na kailangang magbayad ng buwan ng upa. Pasimpleng binawi ni Jana ang kanyang kamay at saka yumuko ng konti. Tama ka naman. Kailangan ko nga talaga ng pera. Magiging malaking tulong sa akin tong pera na to. Pero kasi, ayokong maramdaman na magiging utang na loob ko to sa'yo, Sonny. Alam kong may gusto ka sa akin. Alam ko rin na matagal mo nang ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal mo. At nararamdaman at nakikita ko naman yon. Pero kasi, alam mo namang hindi ko yun masusiklian, di ba? Hanggang kaibigan lang kasi talagang tingin ko sa'yo, Sonny. Hanggang doon lang. At hindi ko na kayang lampasan pa yon. Gusto ko na mapanatili lang yung pagkakaibigan nating dalawa. Nakita niyang lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Sonny sa kanyang mga sinabi. Ilang segundo din itong nakayuko bago muling nag-angat ang tingin sa kanya at ngumiti ng tipid. Alam ko naman yun, Jana. Alam ko naman hanggang kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin. Hindi ko na halos mabilang kung ilang beses mo na akong binasted Pero, ang sakit pa rin pala. Tumawa pa ang binata ng mapait, pero saglit lang yon dahil ngumiti na ito ulit. Pero katulad nga ng sinabi mo, magkaibigan tayo. Kaya itong tulong na inaabot ko sa'yo, tanggapin mo na lang mula sa tulong ng isang kaibigan. Hindi lang din naman kasi ikaw ninisip ko Inaalala ko nun syempre si Erica. Kaya pwede ba, huwag mo nang tanggihan pa tong tulong ko sa'yo. Okay ba yun? Magsasalita pa sana muli si Jana para magbigay pa ng rason para hindi tanggapin ang pera ni Sonny. Kaso nga lang, muli na namang nagsalita ang binata. O siya, kailangan ko nang umalis Malilate na ako sa pagpasok sa talyer Pinapangako ko pa naman sa boss ko na maaga kong papasok ngayon. Sige, alis na ako Jana Ingat ka. Teka lang, Sonny. Ngunit, kahit ano pang gawin niyang pagtawag ulit sa binata, hindi na to lumingon pa muli sa kanya at nagdire-diretso na nga tong lumabas sa kanilang bahay. Walang nagawa si Jana kung hindi ang sundan na lang ng tingin ng binata, kasabay rin
nang pagtingin niya sa hawak-hawak niyang sobre. Katulad ng dati, pagkapasok pa lamang ni Jana sa opisina, ay inupuan niya na agad ang kanyang mga trabaho. Dahil wala na siyang masyadong iisipin sa upa ng kanilang bahay, kaya naman nag-focus na lamang siya sa kanyang mga gawain na pinapagawa sa kanya. Nauna siyang muling dumating sa kanyang boss si Sir Luke. Pero nang dumating na to, naghanda na siya ulit ng kape at snacks ng binata na agad niyang dinala sa loob ng opisina nito. Hindi lang siya muli binatuhan ng tingin ng binata nang ipatong niya sa tabi nito ang kape. Dahil ilang dangkan na lamang layo ni Jana mula sa kanyang Sir Luke, hindi niya maiwasang maamoy na naman ang panlalaking pabango nito. Parang kiniliti na naman ang kanyang pang-amoy sa mabangong amoy ng binata. Hindi niya rin tuloy mapigilang mapalunok ng laway. Bago pa man siya malunod sa amoy ng kanyang boss, lumabas na rin siya agad sa opisina nito kung sa wala man lang siyang natanggap na kahit isang salita mula sa lalaki. Wala na namang balak mag-lunch si Jana ng araw na yon. Kaya naman tinuon niya na lamang muli ang kanyang buong oras sa trabaho. Kaso nga lang, ang akala niyang tuloy-tuloy niyang pagtatrabaho ay biglang naudlot nang makatanggap siya ng intercom mula sa kanyang boss. Pinapapasok siya nito sa loob ng opisina nito, kaya naman napilitan muna tuloy siyang tumayo. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago tuloy ang pumasok sa loob ng opisina. Do'y hindi napigilan ni Jana na mahigit ang kanyang sariling hininga nang agad na magkasalubong ang kanilang mga mata ng kanyang boss. Ngayon lamang siya muli nitong binatuhan ng tingin. Pakiramdam niya ay may magnet ang mga mata ni Sir Luke dahil kahit anong pilit ang gawin niya, hindi niya matanggal ang kanyang mga mata rito. Lihim tuloy siyang napalunok ng laway. Sa utak niya ay nagsusumigaw na naman kung gaano kagwapo at kalakas ang dating ng binatang nasa harapan niya ngayon. Pinilit lamang ni Jan ang bumalik sa kanyang sariling katinuan nang makalapit na siya sa lamesa ng binata. Doon nagtanong na siya rito. Yes, sir. Ano pong kailangan niyo? Grab me some lunch outside. Ano pong lunch ang gusto niyo, sir? Anything. Basta walang fish or any seafoods. Wala ring nuts or soy sauce. How about your drink, sir? Anything without sugar will do. Noted, sir. Just give me 15 minutes po. Sagot niya. Tatalikod na sana si Jana para lumabas. Kaso nga lang, nahinto ang balak ng paghakbang nang magsalitang muli ang binata. Bumili ka rin ng pagkain para sa sarili mo. Malamig ang tono ng boses ng kanyang boss. Nagulat siya sa kanyang narinig, kaya naman hindi niya mapigilang ibalik muli ang tingin niya rito. Ano ho, sir? Tanong niya muli, kahit rinig na rinig naman niya ang unang sinabi nito. I said, grab your own food too. Napapansin ko na hindi ka kumakain ng lunch mo. Is it because of me? Sinasabayin mo rin ba ang hindi ko pagkain ng lunch? Seryosong tanong ng binata sa kanya. Sunod-sunod naman ang paggawa niyang pag-iling bilang pagtanggi. Hindi ho, sir. Hindi lang ho talaga ako kumakain ng lunch. Kasi marami po akong tinatapos sa mga papeles po eh. Sayang ho ang oras kung kakain pa ako. Mahinahon yung sagot dahil yun naman talaga ang totoo. That's not acceptable. Kailangan mo pa rin kumain. Baka mamaya magkasakit ka pa. Malaki na namang problema sa akin kapag kinailangan na namang mag-leave ng sekretarya ko. Masyadong hassle kapag magpapalit na naman ako ng bago. So you better take care of yourself. Walang emosyong wika sa kanya ni Sir Luke. Sa loob-loob ni Jana, medyo kinilig siya sa binata. Kahit pa sabihin ang inaalalang naman talaga nito ay ang trabaho at hindi siya. Hindi pa rin niya mapigil ang hindi lihim na mapangiti. Ngayon lamang kasi may concern sa kanya kung kumakain ba siya o hindi. Sige ho, sir. Bibili na po ako ng sarili kong pagkain. Good. Use the company card. Hindi na nakasagot pa si Jana sa sinabi ng binata dahil tinabunan na nito ang mukha gamit ang binabasa nitong folder. Dahil doon, tahimik na lamang na lumabas na nga muli si Jana ng opisina ng kanyang boss.
Lihim siyang napangiti. Ayos! Makakalibre pa ako ng lunch. Sambit pa niya sa kanyang sarili. Bandang 5:00 ng hapon, muli na namang napatayo si Jana sa kanyang inuupuan nang biglang lumabas ang boss niya sa opisina nito. Akala niya ay aalis lang to ng walang pasabi, pero halos mapatalon siya sa kanyang pwesto nang magsalita ito. Let's go. May pupuntahan tayo. Follow me. Malamig nitong saad. Hindi na halos naayos si Jana ang kanyang sarili dahil nagmamadali na siyang kunin ang kanyang bag at mabilis na sumunod na nga sa kanyang boss. May meeting silang pinuntahan ng oras na yon na wala sa schedule ng lalaki. Kaya naman medyo hindi nakapaghanda si Jana. Pero buti na lang at na-pull off naman niya ng maayos ang meeting sa tuwing may tinatanong sa kanyang Sir Luke. Dahil kung hindi, baka pangalawang araw pa lang niya sa trabaho ay masibak na siya agad. Nang matapos ang meeting, nagmamaneho na ulit sa tabi niya ang binata. Buong akala rin ng dalaga ay buong biyaheng hindi iimik sa kanya si Luke. Pero nagkamali siya dahil nagsalita ito. Ngayon, mas mahinahon na ang boses nito. Anong address ng bahay mo? Ihahatid na kita. Po? Hindi ho ba tayo babalik ng opisina, sir? 45 minutes na lang naman at out na kayo. Hindi mo na rin kailangan pang bumalik. Sagot ng binata sa kanya na nasa daan lamang ang atensyon. Naku sir, pwede ho bang ibaba niyo na lamang po ako dyan sa may sakayan? Kailangan ko hong bumalik sa opisina Marami pa ho kasi akong kailangang tapusin. What? Mag-overtime ka na naman? Gusto ko lang ho na tapos na yung trabaho ko ngayong araw para wala na po akong babalikan pa. Para makapagsimula na rin ho ako ng panibagong trabaho para bukas. Doon niya napansin na binatuhan pa siya ng saglit ng tingin ng boss niya pero hindi na ito nagsalita pa. Napansin naman ni Jana na tinatahak na nga nila ulit ang daan patungo sa may opisina. Kaya nag-guess niya na agad na ihahati na nga siya ng binata pabalik sa kumpanya. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sila sa may entrance ng compound ng kumpanya. Kung sa'y agad na nga siyang nagpasalamat sa binata. Hindi na rin umimik pang muli ang kanyang boss dahil nagmaneho na nga ito paalis. Mabilis lang lumipas ang buong linggo ni Jana. Masyadong maraming nangyari. Hindi niya alam kung bakit, pero nagtataka siya dahil madalas na siyang pinapasabay ni Luke sa pagkain ng lunch. Minsan pa nga'y sa labas sila kumakain na dalawa na hindi naman niya mahindian. Noong isang araw naman, ay ramdam niya ang pasimpleng pagdidikit ng kanilang kamay ng boss niya sa tuwing aabutan niya ito ng tinimpla niyang kape at ang snacks nito. Na syempre, hindi naman niya itatanggi na nagpapabilis ng tibok ng puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Hinding-hindi rin niya makakalimutan nang ihatid siya ng binata nung isang gabi sa kanilang bahay na sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Tinanggihan naman niya ang boss niya pero nagpumilit pa rin to, kaya wala na siyang nagawa pa. Habang abala si Jana sa pag-check ng mga email, nakatanggap siya ng intercom mula sa kanyang Sir Luke, kung saan pinapapasok siya nito sa loob ng opisina. Muli na namang kumabog ng malakas ang dibdib ni Jana. Hindi niya alam kung kinakabahan ba siya o na-excite lang. Pero kahit ganon, tumayo na rin siya agad para puntahan na to. Good morning, sir. Agad niyang bati. Tinago pa niya sa likod ng tenga niya ang kumakawalang buhok niya. Binatuhan naman siya ng tingin ng binata. Parang nilalamon na naman si Jana ng mga titig na yun. Pakiramdam niya, may naglalaro na naman ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Good morning. Naayos mo na ba yung booking ng hotel para sa pupuntahan kong conference out of town? Tanong agad ng boss ni Jana sa kanya nang tuluyan na siyang makalapit sa pwesto nito. May dumating pong email sa akin. Galing po kay Miss Vivian, sa dati niyo pong sekretarya. Informing me na matagal na po pala siyang nakapag-book ng kwarto niyo sa hotel na yon. Ibinigay na lang po niya sa akin yung details and presents niyo na kailangan po. Mahabang paliwanag ni Jana. Good. And you are coming with me, right? Kailangan kita ron.
Wika na naman ang binata. Kahit na alam naman ni Jana ang tinutukoy ng binata ay ang serbisyo niya bilang sekretarya nito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kilig nang marinig niya mula rito ang mga katagang yun. Pero kahit ganon, pinilit niyang itagong gustong kumulang ngiti sa kanyang labi at saka sunod-sunod na tumango. Yes sir, I'm coming with you po. Pagkumpirma niya. Tumango rin si Luke sa kanya. Good to hear that. Mabuti na yung malinaw. Sumapit na nga ang araw ng pag-alis silang dalawa ng boss niyang si Luke. Nakasakay na sila ng eroplano papuntang Cebu kung saan gaganapin ang conference. Iyon ang unang beses ni Gina na makasabay ng eroplano. Kaya naman tagaktak na ang pawis niya sa sobrang kaba. Okay ka lang, Jana? Biglang tanong ng gwapong binatang nasa kanyang tabi. Walang iba kung hindi ang kanyang Sir Luke. Napalunok muna si Jana ng laway bago sumagot. Okay naman ho, sir. Pero first time ko lang ho kasing makasakay ng eroplano. Kaya medyo kinakabahan po ako. Buong akala ni Jana, pagagaanin ng binatang kanyang loob sa pamamagitan ng mga comforting words nito. Pero hindi yun ang nangyari. Sa halip, otomatikong bumaba ang tingin ni Jana sa kanyang kamay nang pumatong doon ang kamay ng kanyang Sir Luke. Trumiple ang bilis ng tibok ng puso ni Jana. Kung kanina'y kabog lang yun dahil sa kaba, ngayon naman, sumasayaw na yun sa tuwa. Ngingiti na sana siya, pero pinigilan lang niya. Ayaw niya kasing bigyan ng kakaibang meaning ang ginawang yun ng boss niya. Ano ka ba, Gina? Huwag mong kalimutan na boss mo, Sir Luke. Maging professional ka nga. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mawala ng trabaho dahil may pinag-aaral ka pa na bunsong kapatid. Saway ni Jana sa kanyang sarili. Hindi man niya binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak doon ni Luke. Pinikit na lamang niyang kanyang mga mata at pilit na kinakalmang kanyang sarili upang hindi bigyan ng mas malalim na dahilan ang pagiging caring ng boss niya. Buong akala ni Jana ay magiging madali lamang sa kanya ang pagpigil ng kanyang nararamdaman sa buong biyahe nila. Buong akala niya ay yun ang pinakamahirap na sitwasyon na pwedeng mangyari. Pero doon pala siya nagkakamali. Mas magiging mahirap pa pala ang lahat para sa kanya nang tuluyan na silang makarating sa hotel kung saan nakabukang magiging kwarto nila. What? Pwede bang paki-double check, miss? Pangungulit pa ni Jana sa receptionist. Ma'am, nakailang double check na po ako. Isang VIP suite lang po talagang binook na kwarto na nakapangalan under Luke Silverio. Hindi po 2 kwarto. Pag-uulit pa rin ang babaeng receptionist kay Jana na halos 4 na beses niya na yatang narinig. Ayaw lang talagang tanggapin ng utak niya ang paliwanag na yon. Maya-maya pa, ay halos maputulan ng hininga si Jana nang marinig niya ang mabibigat na hakbang mula sa kanyang likuran. Kahit hindi pa siya nakakalingon, alam niya na agad na si Sir Luke niya yun dahil na rin sa nanunuot na amoy ng pabango nito sa kanyang ilong. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang hinala dahil narinig na rin niya ang boses nito. Siguro napansin na rin ng boss niya kanina pa siya nakikipag-usap sa receptionist habang nakaupo ito sa lobby at inakalang magkakaproblema sa booking ng kwarto kaya lumapit na ito. Is there any problem here? Tanong agad ni Luke sa kanya. Dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang boss at saka nagsalita ng medyo nahihiya. Hindi ko po kasi na-double check yung sinad na info ni Miss Vivian kung 2 po bang kwarto yung nabook niya o hindi. And it turns out po na 1 kwarto lang po pala yon sa may second building. Nung nabasa ko po yung 2, akala ko is 2 kwarto. Hindi pala. Pasensya na po. Napapayuko na lamang si Jana habang nagpapaliwanag. Yun lang ba? Di mag-avail na lang ng panibagong kwarto. Ganun lang naman kadali yun eh. At humarap na nga ang boss niya sa receptionist na kanyang kaharap. Give us another room. Nako sir, pasensya na po. Fully booked na po kasi kami as of yesterday pa po eh. Dito po kasi magaganap yung conference room kaya punuan po talaga kami ngayon.
Parang gusto na lamang ni Jana ang pagbagsakan ng langit at lupa sa kanyang narinig. Wala na rin naman silang magawa pa kung hindi ang umatras na sa pakikipag-usap sa receptionist dahil nagdagsaan na rin ang mga bagong dating pang mga tao na mas kailangan ng atensyon ng mga staff. Sorry po talaga sir kung hindi ko na-double check. Okay lang po sa akin kahit dito na lang po ako sa lobby. Maghihintay po ako ng buong magdamag. No. Matigas sa sagot sa kanya ng binata, kaya na medyo napatigan si Jana ng konti at binatuhan ng tingin ang kanyang Sir Luke. Sinong may sabi sa'yong papayag ako sa ganun? You can come with me sa room ko. Pwede naman tayong mag-share ng room eh. There's no big deal to that. Po? Gulat na tanong ni Gina. Nagsimula na namang kumabog ang puso niya sa sobrang kaba. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya biglaan lamang nag-init ang dalawang pisngi niya. Ang isipin pa lang na makakasama niya sa isang silidang boss niya, parang gusto nang magwala ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Why are you looking me like that? Huwag mong sabihing tatanggi ka. I won't accept no as an answer. Madiing wika naman ng kanyang boss. Nahihiya lang ho kasi ako, sir. Kasi baka ma-invade ko ang privacy ninyo. Pag-amin ni Jana, kahit ang totoo, may malaking parte ang pagkailang niya na gusto niya pang itanggi. Yun pa lang kasi ang unang beses niya na may makakasama siyang isang lalaki sa iisang kwarto. Sino ba naman kasing hindi maiilang sa bagay na yun, hindi ba? For sleeping, resting, and dressing naman ang purpose ng kwartong yun. Sa tingin mo ba'y matatagal ako sa silid na yun gayong kaliwaan ang kailangan kong puntahan sa conference? Masasolo mo rin ang kwartong yun kapag nagpunta na ako sa meeting. Kaya huwag kang mag-alala. Wala kang mai-invade na privacy. So, let's go? Wala na ngang nagawa pa si Jana kung hindi ang sumunod sa boss niya nang magsimula na nga itong maglakad papunta sa hotel room nito. Pagpasok sa loob, ay agad na mangha si Jana sa ganda ng silid ng kanyang boss. Alam niyang hindi lamang yun basta-basta. Halatang mamahalin talaga, nasa interior pa lamang ng buong silid ay nalulula na siya. Idagdag pang kumpletong mga appliances at may king-size bed pa. Iyon ang unang beses niya na makapasok sa ganong klase ng silid. Kahit yata kasi magtrabaho siya ng buong taon, hindi niya magagawang maka-afford na magstay kahit na isang araw lang sa ganong klase ng lugar. Naputo lamang ang paglilibot niya ng tingin sa buong paligid ng VIP room nang magsalita na muli ang binata sa may likuran niya. Nagugutom ka na ba? Dahil sa hiya, umiling siya. Kahit ang totoo ay gutom na talaga siya. Hindi pa naman ho, sir. Hindi pa naman ho ako gutom. Sumama ang tingin ni Sir Luke niya sa kanya na para bang nahuli siya nito na nagsisinungaling. Hindi na naman siya nagkamali ng hinala dahil nagsalita na naman ito. Liar. Alam kong gutom ka na. Alos hindi ka nga nakakain sa aeroplano, di ba? Wala ka pang kinakain habang papunta tayo rito. Just wait for me here. Tatawag lang ako for food. At tinalikuran na nga siya ni Luke. Pagkaalis ng binata, napahawak na naman si Jana sa kanyang dibdib. Dinadama niya ang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa kasutan na naman ng kanyang boss. Ay, hindi na maganda tong nararamdaman mo, Jana, ha? Kailangan mo na talaga tong pigilan. Huwag mong kakalimutan na boss mo siya at empleyado ka lang niya. Kung gusto mo magtagal sa trabaho mo, pigilan mo yung nararamdaman mo para kay Sir Luke. Wika ni Jana sa kanyang sarili. Nung oras sa pahinga na, inunahan niya ng binata sa paghiga niya sa sofa sa may living room para hindi na magkaroon ng diskusyon kung saan ba siya matutulog. Nataranta na rin kasi siya na baka patabihin siya nito sa kama nito na mukhang malabo din namang mangyari pero hindi din naman imposible. Nagpanggap pa nga siyang humihilik na habang nakatalikod sa gawin nito hanggang sa ang narinig na lamang niya ay ang mga yabag ng paa nito papasok sa silid. Nang mga sandaling yon, doon pa lamang talaga medyo kumalma ang puso ni Jana. Kinabukasan, pamulat pa lang sana ang mga mata ni Jana
Ngunit mabilis niya itong sinarado nang makita niyang lumabas ng banyo si Luke. Nakatapis lamang to ng tuwalya sa pangibabaw na katawan niya. Agad na sumalubong sa kanyang pangamoy ang amoy ng panilaki nitong shampoo at sabon. Grabe, kung ganito ba naman ang bubungad sa akin araw-araw, baka araw-araw na akong ganahan sa buhay. Bulong ni Jana sa kanyang sarili. She must be dreaming of something funny. Rinig niyang saad ni Luke. Biglang natauhan si Jana at doon lamang niya namalayan na napangiti na pala siya nang wala sa oras. Gusto niyang bawiin sana ang ngiting yun, kaso nga lang, alam niyang mahahalata siya nito kapag ginawa niya yun. Kaya naman ipinagpatuloy na lamang ng pagpapanggap na natutulog habang nakapikit. Sa tagalang pagkakapikit ni Jana, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya muli. Pero sa pangalawang beses na nagising siya, nagulantang siya nang mapagtanto niyang nasa malambot na kama na siya ngayon. Mabilis siyang nakapabangon. Agad na nakita na ang digital clock sa may gilid at pasado 10:00 na ng umaga. Dali-dali siyang tumayo hanggang sa makita niyang isang note sa may mini table kung saan may nakahain doon na breakfast food. Kinuha niyang papel at binasa. Eat your breakfast first. Get along with the other secretaries around. See you later. Napangiti si Jana sa kanyang nabasa. Nakaramdam na naman siya ng kilig. Pero ngayon, malayo niyang maramdaman yun dahil alam niyang wala namang nakakakita. Mabilis siyang kumain at nagbihis ng simpleng dress dahil may get-together nga ang ibang mga sekretarya na kasama sa conference. Napasaya ang kwentuhan niya sa iba, lalo pat may mga pagkain at alak din na naka-reserve para sa kanila. Hindi niya tuloy mapigil ang mapainom din ng konti. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makabalik siya ng suite ng boss niya. Medyo tipsy na siya noon kaya halos sunod-sunod ang pag-doorbell niya. Bumukas ang pinto at mula sa nanlilabong mata ni Jana, nakita niyang kunot na kunot agad ang noo ng gwapo niyang boss. Bakit ngayon ka lang? Wait, are you drunk? Napainom lang ho ng konti, sir. So you're really drunk? Pumasok ka na nga sa loob? Ramdam ni Jen ang mainit na palad ang boss niya nang alalayan siya nito sa kanyang braso para makapasok sa loob. Pahakbang pa lang sana siya nang bigla siyang matisod sa sarili niyang paa. Kaya naman muntika na siyang mapasubsob sa sahig. Buti na lang talaga at hawak ng kanyang Sir Luke ang kanyang braso kaya nahila siya nito pabalik. Pero dahil sa lakas ng pwersa noon, napasobra naman ang paghigit nito sa kanya. Kaya bumagsak siya sa braso ng binata. Nagkatitigan silang dalawa ng binata. Para siyang nilalamon ng buo sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Luke. Hindi nagtagal, ay napansin niyang bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi na naging dahilan kung bakit napalunod na lamang siya nang wala sa kanyang sarili. Huwag mo kong pahirapan ngayon, Jenna. Malamig na saad sa kanya ni Luke. At saka inayos siya mula sa pagkakatayo. Dumiretso ka na sa may kwarto. I'll take the couch for tonight. Tatalikuran na sana siya ni Luke, pero dala na rin yata ng alak sa katawan ni Jana. Naging malakas ang loob niya para hablutin ang kamay nito. Napatigan si Luke sa ginawa niya. Kitang-kita din niya ang pagtagis ng bagang nito bago dahan-dahan siyang hinarap. Magsasalita pa lang sana si Jana, pero hindi niya na nagawa yun dahil agad na inisang hakbang ni Luke ang pagitan nilang dalawa kasabay ng pagsakop nito sa kanyang labi. Nabiglaan nung una si Jana pero hindi nagtagal. Tumugon na rin siya sa mapusok na halik ng binata na kanyang nagugustuhan. Dahan-dahang pinadulas ng binata ang kamay nito papunta sa may leeg ni Jana at mas lalo nitong idinin ang labi sa labi niya na naging dahilan kung bakit mas lumalim pa yun kaysa sa inaasahan ng dalaga. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hangin pero wala sa isip niya ang tumigil. Naglakad sila patungo sa may sofa na hindi man lamang napuputol ang halik. Hanggang sa hindi nagtagal ay naihiga na rin siya ni Luke doon. Buti na lang at malaki ang couch
kaya kasyang-kasya silang dalawa roon. Habang lumalalim ang halikan nilang dalawa, doon na rin nararamdaman ni Jana na para bang may tumutusok na matigas sa pagitan ng kanyang hita. Namula siya nang maisip na kung ano yon. Mas lalo pa siyang namula nang maramdaman na rin niya ang dila ni Luke na pumasok sa loob ng kanyang bibig. Hindi niya tuloy napigil ang mapahalinghing ng mahina. Gumapang na rin ang mainit na kamay ni Luke sa kanyang braso pataas at ibiniba ng kamay nito ang strap ng suot niyang dress. Hawak-hawak ng binata ngayon ang hubad na balikat ng dalaga. Ramdam na ramdam niya ang init ng balat nito na nagbibigay din sa kanya ng karagdagang init ng katawan. Alam na alam ni Jan ang pwedeng mangyari at wala siyang balak pang tumanggi. Lalo na nang sa isang saglit lang, pareho na silang walang sapot sa kanilang mga katawan. Sir Luke. Don't call me sir. Just Luke. Paos na sabi ng binata. Tumango-tango naman si Jana bilang pagsang-ayon. Dahan-dahan lang. First time ko. Nahihiyang pag-amin niya na medyo kinapula pa ng pisngi niya. Nakita niya ang ningning sa mga mata ng binata. Really? Oo. Makukuha kita ng buo, Jana. Tumango siya bilang sagot. Ngumiti naman sa kanya si Luke. Then moon my name, Jana. Hindi mo pagsisisihan to. Wika pa ng binata. At bago makasagot si Jana, sinunggaban na ulit nito ng halik ang labi niya. Mas mapusok na yun ngayon at mas uhaw. Hindi nagtagal ay naramdaman na rin ni Jana ang pagpasok ng matigas sa sandata ni Luke sa kwaba niya, kaya napasigaw siya sa sakit. Pero dahil sinigurado naman ni Luke na mapapalitan yun agad ang sarap, kahit papano'y wala rin siyang naramdaman pang kirot at puro sarap na lamang ang pumalit doon na naging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang mga halinghing niya. Halos maputol ang hininga ni Jana sa bawat pagsalpok ng katawan ni Luke sa kanyang katawan. Halos bumabaon na rin ang kanyang makuko sa braso ng binata dahil sa sarap na nararamdaman nilang dalawa. Tila ba'y naging musika sa pandinig ni Jana ang bawat halinghing na inilalabas ang bibig ni Luke habang pabilisan ng pabilis ang galaw nito. Nakita niya pa ang butil ng pawis sa mukha ni Luke at ang pagtulo noon papunta sa may lieg ng binata. Ganon din naman siya. Alam nilang dalawa na malapit na nilang maabot ang kasukdulan at hindi naman sila nagkamali roon. Sabay silang napatingala at napatirik ang mga mata nila sa masarap na luto ng Diyos na kanilang nalasap. Halos magmadali si Jana sa pagpara ng taxi na makikita niya ng gabing yun. Nang huminto ang taxi, halos magpasalamat siya sa lahat ng santo at saktong bubuksan niya sa ng pinto noon nang mabilis namang may sumulpot na kamay para muli yung isara. Kasunod noon ay ang matigas na kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Nang harapin niya kung sino yun, halos trumiple ang kabog ng puso niya. Lalo na nang salubungin siya ng kunot na noon ni Luke. Tinapik ng 2 beses ng binata ang taxi hanggang sa kusa na lamang yung umalis at naiwan na silang dalawa roon. So, talagang iniiwasan mo nga ako, Jana? Halos hindi bumuka ang labi ng binata nang magsalita ito. Hindi po, sir. Stop calling me sir. Don't lie to me na hindi mo ako iniiwasan. Kitang-kita namang iniiwasan mo talaga ako eh. Bakit ka ba umaakto ng ganyan? Simula nang bumalik tayo galing Cebu, ganyan ka na sa akin. Hindi mo ba alam nilang gabi na akong hindi makatulog? Sa sobrang pag-iisip ko sa'yo? Hindi na nga nakaimik si Jana sa sinabi ni Luke. Hindi na akalain na ganun din pala ang nararanasan ng binata sa loob ng ilang araw na pinipilit ng iwasan to. Nang hindi siya makapagsalita, ay bigla na lamang napahilamos sa mukha si Luke sa pagka-iritable. Wala lang ba talaga sa'yo yung nangyari sa ating dalawa? Dahil kung wala sa'yo, sa akin meron. Muli niyang wika. Malito, Luke. Boss kita at empleyado mo lang ako. Mukha bang may paki ako? Wala akong paki.
Wala na akong paki sa bagay na yun. Nakuha kita ng buo. Simula nang isuko mo sa akin ang pagkababae mo. Ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko rin ang sarili ko sa'yo ng buong buo. Bakit? Dahil lang may nangyari sa atin? Hindi. Dahil mahal kita, Jana. Mahal kita. Parang mas lalong naputulan ng dila si Jana sa pag-amin sa kanyang Luke. Hindi naman niya inaasahan yun. Hindi mo alam kung gaano ako halos mabaliw simula nang iniwasan mo ako nitong manakarang araw. Pinipilit kong makausap ka. Pinipilit kong hulihin ang mga tingin mo. Pero lagi kang umiiwas. Tuwing gabi, lagi ka nalang nawawala. Nagmamadaling makauwi katulad ng gagawin mo na naman ngayon. Kulang pa bang pinapakita kong pagmamahal sa'yo? Bakit hindi mo man lamang naramdaman na mahal kita? Huh, ganyan ka ba talaga kamanhid, ha? Dahil natatakot ako na gusto mo lang ako dahil may nangyari sa ating dalawa. Naluluhang pag-amin ni Jana dahil yun naman talagang totoong nararamdaman niya. Matagal na kitang pinagmamasdan, Jana. Unang araw mo pa lang sa opisina. Nagustuhan ko na galing determinasyon mo sa trabaho mo. Akala ko nung una, humahanga lang ako sa sipag mo. Pero habang tumatagal, nahihirapan na ako mapigilan ng sarili ko na matitigan ka lang. Gusto ko na lagi kang malapit sa akin. Gusto ko na nararamdaman kita. Kaya nga pasimple kong inilalapit ang kamay ko sa'yo eh. Hindi rin ako mapakali kapag nalalaman ko na hindi ka kumakain sa tamang oras. Lahat ng yun, sa'yo ko lamang naramdaman, Jenna. Ay pwede ba? Huwag mo nang kustunin kung mahal ba kitang talaga. At kung hindi pa ba sapat ang mga kilos ko para hindi mo mahalata, ipagsisigawan ko na ngayon. Oo, mahal na mahal kita. Nagulantang si Jana sa mga revelasyon na sinisiwalat sa kanya ngayon ni Luke. Buong akala niya talaga ay siya lamang nakakaramdam ng pagtingin dito. Hindi niya alam na mas nauna pa pala itong nahulog sa kanya. Matagal mo na akong gusto? Matagal na kitang minamahal, Jenna. Hindi lang gusto. Mahal kita. Eh, pwede ba? Please, quit playing games. Huwag mo na akong pahirapan. Sabihin mo lang na mahal mo rin ako. At hinding-hindi na kita pakakawalan pa. At hinawakan ni Luke ang kanyang kamay at mas tinitigan siya sa kanyang mga mata. Parang gustong tumalo ng puso ni Jana sa kanyang mga narinig. Kusa na lamang din pumatak ang kanyang luha at sunod-sunod na tumango bilang kanyang sagot. Mahal kita, Luke. Mahal na mahal. Ang takot sa mukha ng binata kung sakaling hindi siya sumagot sa inaasahan nitong mga salita ay tuluyan na ngang napalitan ng malawak ng ngiti. Agad siyang hinila ng binata papalapit sa kanya at sinakop ng dalawang palad nito ang magkabila niyang pisngi bago siya sinunggaban ng halik. Mabagal ang halik na yon na agad naman niyang tinugon. Makalipas ang ilang buwan, nalaman lang dalawa na may nabuo pala sa unang beses na may nangyari sa kanila. Si Luke na yatang pinakamasayang lalaki na nakita ni Jana sa tanang buhay niya nang ibalita na ritong buntis siya. Buong akala niya magugulat to sa balita, pero hindi. Nagtatalon pa to sa sobrang tuwa. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, love. You made my world brighter. Kung dati, puro trabaho lamang inaatupag ko. Ngayon nandito ka na at ang magiging anak natin. Sa inyo na iikot ang mundo ko. Hindi ko hahayaan na mawala pa kayo sa akin. Please, marry me, Jana. Ngumiti si Jana kahit naluluha ang kanyang mga mata. Hinaplos ng pisngi ni Luke na abot langit sa sobrang lapad ng pagkakangiti. Pakakasalan talaga kita, no? Hindi ko rin hahayaang mawala ka pa sa akin. Magsisalo-salo sila sa isang halik pero hindi yun agad natuloy. Dahil sa biglang pagsulpot ng kapatid ni Jana na si Erica galing sa kusina. Ay, tama na nga yun, ate, kuya. Ang aga-aga yung lovebirds dyan, ah. Paano ba gamitin yung stove sa kusina? Di ako makapagluto eh. Ang sosyal kasi ng mga gamit dito sa bahay ni Kuya Luke eh.
Sanay lang ako sa di uling nakalan. Kakamot-kamot pa sa ulo ang kapatid ni Jana. Ay, panira ka talagang bata ka. Mag-iisang buwan na tayong nakatira dito, hindi ka pa rin natuto. Kinuha na rin kasi sila ni Luke para doon na tumira sa bahay nito. Nung una tumanggi si Jana dahil ayaw niyang pasanin silang dalawa ng binata. Pero mukhang patay na patay talaga sa kanya si Luke. Dahil ayaw na nito na malayo pa siya rito. Narinig niyang mahinang tawa ng kasintahan. It's okay, my love. Ako na lang ang magluluto. Ikaw na muna rito at si baby ha. Ipagluluto ko kayo ng breakfast. Nakangiting wika ni Luke sa kanya at binigyan pa siya ng isang mabilis na halik sa labi. Sige, bilisan mo ha. Ayoko mamiss kita agad. Biro pa niya. Of course. I love you, wife. Wife? Yes, wife. Dahil pakakasalan na kita sa lalong madaling panahon. At kumindat pa ang kasintahan sa kanya na kinangiti na lamang ni Jana. Napapatanong tuloy si Jana sa sarili niya kung si Luke na ba ang kabayaran sa mga paghihirap niya sa buhay. Dahil kung oo, grabe naman kabaitan ng Panginoon para ibigay sa kanyang binata na sobra-sobra pa sa hinihiling niya. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig sa bagong kwentong handog namin para sa inyo. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat and amping. Hello mga kakulay! Maraming salamat po sa pakikinig or panunood here sa Kulay TV. Magano ako mag-random shout out sa mga nanonood na nag-comment sa videos. Okay, shout out to Corazon McVean. Maraming salamat po for all the wonderful comments. Natuwa talaga ako. I enjoyed reading all your comments. Also, shout out to Dulcissima Corvera. Maraming salamat po for the love and support here sa Kulay TV. Shout out to Sunny Del Sal. Maraming salamat po. Also to Florinda Ferrer. Shout out to Fe Navarez. Super salamat po talaga. Also, shout out to Josephine Peñasales. Hello po, I'm glad na nakilig, natuwa, naiyak at natawa kayo sa story. Super salamat po talaga. Also, shout out to Carmen Averella. Carmen is from Donsol, Albay. Hello po, kumusta dyan sa Albay? Maraming salamat po. Also, maraming salamat to Annie Shein. Maraming salamat po. I'm glad na na-enjoy kayo sa story here. Also, shout out to Rowena Enriquez and to Larcy Molina. Hello po. Also, shout out to Sinon Cayabiab, listening from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Hello po, kumusta po dyan sa Zambales? I'm glad you enjoy the story here in Kulay TV. Maraming salamat po. Also, shout out to Cherry Dequilia. Sabi mo, nakaka-mental block nga naman ang pag-ibig. Yes, I agreed. Maging bulag, bingi at tanga talaga tayo sa pag-ibig. Shout out to Leonora Principe. Maraming salamat po. Also to Avita Buenso Seso. Maraming salamat po sa pakikinig here sa Kulay TV. Alright, this is Ethel McManaman, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay.
Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.